good evening po. Hello, good evening. A blessed evening. Ayan. Musta na po kayo? Ayan, welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Yes. Q&A podcast. Nagbabalik po kami after a week. At muli, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric. And that, At ang podcast po na ito ay kung saan totoo ang usapan at buhay ang pananampalataya. So ngayon pong gabi, very excited po kami ni Beth na dalhin sa inyo ang very timely na ating Q&A sa gitna ng bagyo. Ayan, paano ka mananatiling matatag? Ayan, So ano ba yung mga bagyo? Hindi, bagyo ng problema, bagyo ng lungkot, bagyo sa pamilya, bagyo sa mag-asawa, bagyo sa paglilingkod, bagyo ng buhay, bagyo ng kanong klaseng bagyo. Pero kung paano kung ang Diyos ay nandoon din sa gitna ng lahat ng iyon. Yun po ang kaibahan, kahit may bagyo, iba't ibang paraan ng bagyo, lahat tayo po ay, di ba? Lahat po tayo, di ba, dear? Lahat tayo ay dumaraan po sa mga bagyo ng buhay. Amen. Ano ba yan? Emotional, spiritual, financial, relational, ay sa episode po na ito, ngayong pong gabi ay pag-uusapan natin, kung paano manatiling matatag, ayan, sa gitna ng unos, at ano ang papel ng pananampalataya sa gitna ng problema. Alam nyo po kami po ni Beth, ang dami na ho naming bagyong hinarap sa aming buhay bilang mag-asawa, bilang pamilya at ministeryo. Alam nyo, di ba ang bagyo may mga dear, may signal number, may mga signal ng mga bagyo. Signal number 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Four. So, naabot ba natin yung signal number 5 sa bagyo ng buhay? Grabe. So I'm sure lahat tayo, I cancel. lahat tayo po ay iba't iba ang antas. Sabi mo nga po yung bagyo na dinaanan natin, signal number 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ito pong amin pong ibabahagi po sa inyo ni Beth, ay mga karanasan sa aming buhay at mga prinsipyo na kung saan ay na dumaan din kami, lahat naman tayo, wala pong exempted doon sa mga sinasabi nating mga bagyo ng buhay natin. Okay? So katulad po namin ni Beth, sabi ko nga po, may mga bagyo na sa aming buhay, ba't ibang level, signal number 1, 2, 3, 4, 5. Uy, pero wala naman 3, 4 wala pa ba? Okay. Grabe, Lord, I cancel that. Pero sabi nga natin, tingnan natin ang papel ng pananampalataya sa gitna ng problema. Ito maganda, sa gitna ng mga bagyo. Ano ang magandang papel na ginagampanan ng ating pananampalataya? Tigil sa lahat, ang magandang papel, na ginagampanan ng Diyos sa gitna po ng mga bagyo natin sa buhay. Amen? Bumati muna Okay, tayo. sige po, bati ka muna, dear. Sige. Hello po sa mga kasama po namin ngayon na nandyan po sa kanilang platform. Yan. Hello to Sister Vanji. Vanji, I miss you, Vanji. Shout to all of you. Yes, Yan. Sister May, hello. At sa mga papasok pa, so hello to everyone. We speak blessing, we speak favor, good health and life to all of you and to your family. At sa mga kapatid namin makakasama pa namin dito. Yan. So, praise God. Okay. Hello, Ate Judy, nandiyan ka. Thank you. Yan, shout out po Yan. sa inyong lahat. So, by the way, yung nakikita nyo pong background dyan sa likod namin na ancheta, yan. So, yan love gift po namin from Vanji. Yan, ang Thank you. ganda. Sana all, Sana all. Praise be to God. Yes, Sige, praise pisa ka God. na, Madir, magkwento ka Okay, na. sige. Kwento mo. So, kwento tayo. ano ba yung sinasabi ni Pastor kayo ng mga bagyo? Tama-tama na sa panahon po tayo ng pagbagyo. At ang bagyo po ay hindi lamang physical na nararamdaman natin. Sabi nga po ni Pastor, may mga bagyo po na yung pong sa emotion, sa relationship, sa sa finances, and ano pa ba? Yeah.
mental, and even spiritual. Yun, sa lahat Okay, bahagi ng yes, buhay natin. So, meron po akong illustration na ikukwento po sa inyo. Yan. Bangkang kahoy sa bagyo. Yan. So, gusto ko pong gamitin po natin yung ating imagination habang nagkukwento po ako sa inyo. Isipin mo ang isang bangkang kahoy sa gitna ng dagat. Yan, no? So, biglang dumating ang malakas na bagyo, malalaking alon, malalakas na hangin, no? Yung hangin nga po rito, itong bagyo si Krising, may ungol pa, may hugo, no? So, nakakatakot. So, rinig na rinig po namin dito talaga sa taas yan. So, may malalakas na hangin, halos palubog na ang bangka. Yan. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, hindi lumulubog ang bangka. So, bakit po hindi lumulubog yung bangka? Hindi dahil po sa tibay ng kahoy, hindi dahil po sa galing ng kapitan, no? Yung pong nagpapaandar ng barko, Kapitan na. kapitan, kundi dahil may anchor na nakabaon sa ilalim. No? Yung pong anchor, to po yung angkla. Yan. Nakakapit sa solid na bato sa ilalim ng dagat. Yan. No? So, ganun din po ang buhay natin. Hindi tayo nananatiling matatag dahil malakas tayo. Hindi rin dahil sanay na tayo sa pagsubok o yung sanay na ako dyan, kayang-kaya ko na yan, sisiw na sa akin yung mga pagsubok na yan, no? May mga ganun po nagkokomento. Ang dahilan po kung bakit hindi tayo nilulunod ng problema ay dahil nakaangkla tayo po sa ating Panginoong Diyos na hindi natitinag. Amen. Yan. So, sabi po sa Hebrews chapter 6, verse 19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Amen. Ang pananampalataya ay hindi laging pagpapakalma sa bagyo, kundi pag-angkla sa Diyos sa gitna po ng bagyo. So, lahat po tayo ay may bagyo sa buhay. Gaya po ng nabanggit po namin ni Pastor po kanina. So, lahat po tayo dumadaan sa bagyo. Hindi ka po nag-iisa, kapatid. Kami rin po ni Pastor Edric dumaan din po. Naalala ko yung nung nasa empowering conference kami, habang empowering conference, yung mga taga-Aklan, no? Naku, talagang doon ay sila po ay hindi lang binagyo, no? Sa mga kapatid natin sa Aklan, kundi binaha, no? Yung mga kanilang mga nung pinapakita sa akin, yung mga pastor doon, talagang maiiyak ka, malulungkot ka kasi wala sila doon, di ba? Sa panahon ng bagyo. Tapos yung mga hanap buhay, naalala nila yung mga alaga nila, tsaka maalaga po nilang mga manok. Yung mga halaman nila. So talagang matindi, no? Matindi. Yes. Yun ang mahirap, no? Yung may bagyo, may pag-ulan, may pagbaha sa kanila, may kalamidad. Tapos wala sila. Yes. Okay. Amen. Nakwento ko lang kasi yung pinag-usapan natin Opo. Bagyo. Sige po. Sige Yung pong binanggit po ni Pastor na Empowering Academy, yung po yung 1 week, kaya wala po kami podcast po noon. No, nandun po sila sa Candaba, Pampanga. Totoo po yun na yung pong binabanggit po ni Pastor na mga pastor po sa Aklan, mga mission pastors po yun, na ang kanila pong kabuhayan po doon, bukod po sa pagpapastor, ay nag-aalaga po ng mga hayop, mga manok, dahil po sa bagyo, no, talagang naapektuhan po, parang na-wash out po, no? Kaya nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot po yung naranasan po ng ating mga kamanggagawa doon po sa Aklan, no? Kaya nga po, dito po sa ating pag-uusap, lahat po tayo dumadaan sa klase po ng bagyo, no? At hindi po tayo nag-iisa po doon. Iba't iba nga lang po ng antas ang ating karanasan po sa pagdaan sa bagyo. Meron pong merong na-stress, no? May stress, may anxiety, meron pong heartbreak or bigla ang pagbabago sa buhay na dulot po ng bagyo sa buhay na dumarating po sa atin. Ang pananampalataya po ay hindi nangangahulugang laging kalmado ang paligid, kundi panatag ka kahit magulo ang mundo. Amen. No? Next, dear.
yung aking assistant. Yan. So, sa kabila po ng may pagbagyo, kasama po natin ang Diyos. Amen. Yun po yung isang magbibigay po sa atin ng katatagan at saka ng kalakasan. Sabi po sa Mark 4, verses 25 to 41, ito po sa English New International Version. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Sa ibang translation, let us go, ang tawag ito yung we cross over. Yan. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Yan. No, so yung binasa ko po, yun po yung kwento ng mga disciples na kasama po ang Lord Jesus po dun sa bangka. I think sa Sea of Galilee po iyon, no? So, tahimik ang Lord Jesus, natutulog. At sa gitna po ng bagyo, natakot po ang mga alagad. Sa kabila na kasama po ng Lord Jesus, natakot po sila eh. At nagtanong po sila sa ating Lord Jesus. Sabi nila, "Wala ba kayong pakialam?" Minsan ganyan din tayo. Meron na po ba sa ating nagtanong ng ganyan po sa ating Panginoon, "Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Lord, hindi ka ba nagki-care sa akin?" Kapag dumadaan po tayo sa mga pagbagyo ng buhay. Kapag sunod-sunod po ang problema, parang tahimik po ang Diyos. No? Amen, no? Nararamdaman po at nararanasan po ng marami po yun. Sabi nila, parang hindi ko yata nararamdaman ng Panginoon. Parang tahimik siya. Yan. Pero sa kwento po na base po sa Bible, makikita po nating hindi siya absent ang ating Lord Jesus. Present po siya, nandun siya sa barko eh. No? Kasama mga disciples. Nandun po siya sa bangka. At sa kanyang salita lang, yung word lang po na dineclare, ni-release ng Lord Jesus sa mga sa ulan, sa hangin, sa waves, no? Sabi niya, "Tumahimik ka." Tumigil ang bagyo. Hindi lang po dahil makapangyarihan siya, kundi dahil mahal niya ang mga kasama niyang mga alagad. Ang ating pong Lord Jesus at ang mga disciples ay nasa gitna po ng bagyo nung sila po ay nasa barko. Nandoon po ang ating Panginoon, natutulog, ang sarap-sarap ng tulog po niya, no? Samantalang yung kanyang mga disciples talagang takot na takot. Pero ang pinapakita po doon, kahit natutulog ang ating Lord Jesus, present po siya. Nandoon po yung kanyang presence. Minsan, parang tahimik po ang Diyos, pero hindi po siya absent. Yun po yung madalas ko pong sinasabi na God is working behind the scene. Pakiramdam mo tahimik ang Panginoon, pero hindi mo alam na sa katahimikan yan, may ginagawa pala ang Panginoon na hindi mo nalalaman. Hindi kailanman iniwan ng Diyos ang bangkang sinasakyan mo. Hindi kailanman tayo iniiwan ng ating Panginoon sa kabila ng tayo ay nasa bagyo. Amen. Yes. Hallelujah. Okay, sige po. Tingnan natin yung tanong na sa gitna ng bagyo, paano ka manatiling matatag. Tingnan natin sa mga apat na bahagi na share namin sa inyo ni Beth, no, sa segment na ito, para lahat tayo, anumang bagyo meron ka, no, anumang signal ng bagyo 1, 2, 3 or 4 or 5 applicable, no, pwede natin pong
gamitin itong mga prinsipyong ito, no? Paano tayo magiging matatag sa gitna ng bagyo. Number one, ay ang pinakauna, dear, ay yung remember God's promises. Yes, amen. Alalahanin natin Mhm. yung mga pangako ng May Diyos. pangako ang Panginoon sa Amen. atin. Amen. Sa Hebrews 13:5 na po, sabi po doon, and never will I leave you. Wow, wow, hallelujah. Yan po ay napakaganda na unang pangako sa atin sa panahon ng bagyo, anumang karanasan natin, makita natin yung pangako ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos, no? At hindi ka niya pabayaan. Yes. Amen? Amen. Amen. Kahit anong mangyari, no po, Mhm. sa tagumpay man o sa pagsubok, sabi nga natin, in season and out of season, sa panahon ng ikaw ay may bagyo o panahon na may problema o panahon man na matagumpay, kasama natin ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, ang presensya po niya ang nagbibigay po na seguridad at kapayapaan. Mhm. Kaya hindi mo kailangang harapin ang buhay mag-isa, dear, di ba? Yes. Hindi natin kailangang harapin. Mahirap yung mag-isa kang hinaharap ang mga bagyo na mag-isa, no? At may mga panahon na siguro pakiramdam mo wala kang kasama, dinidedma ka, parang gano'n, no? Parang wala kang karamay, kadamay, agapay. Pero ang pangako ng Diyos na po ay permanente at personal. Yes, Yan, no? amen. Pag ang tao lang ako kasi ay alam na yun, dear, di ba? Mm-mm. Napapako. Alam niya. Di ba? Madaming mga pangako, pero napapako. Yes. Yan, no? So, pero pag ang Diyos po ang nangako, ayan ang maganda sa Diyos, no? Permanente at Amen. personal. Amen? Permanente. Sabi niya, hindi kita iiwan, no? Hindi kita pabayaan. Ibig sabihin po, sa gitna ng problema, takot o kawalan, yung presensya po ng Diyos ay sapat na, no? Sapat na para maging matatag ka, no? Kaya kahit mawalan ka man ng anumang mayroon sa buhay na ito, yaman, trabaho, kaibigan, o kakampi, hindi ka kailanman mawawalan ng Diyos. Yan ang maganda, no po. Yes. Kaya po, mga kaibigan, no, sa gitna ng mga bagyo o problema, alam nyo, minsan madali tayong makalimot, no? Pero hindi nakakalimot ang Diyos. Wow, Yes. hallelujah. Amen. Thank you, Lord. No? Ang mga pangako niya ay hindi po nababago, ano po, kahit gaano pa kabigat ang mga bagyong maaring iba't ibang anyo ang pinagdadaanan mo. Kapag nalulungkot ka, ano po, nalulungkot tayo, alalahanin mo ang kanyang pangako ng kapayapaan, ano po. At kapag natatakot ka, alalahanin mo ang kanyang pangako ng presensya, no? Yes. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, yan, alalahanin mo ang kanyang pangako ng buhay at layunin. So, Amen. brothers and sisters in Christ, God's promises na po don't depend on your feelings, yan, o sa nararamdaman mo. Okay? So, they stand on His unchanging character. Oo po, no? Kasi yung feeling, yung damdamin, emotion, medyo nakakadaya. No? Pero pag salita ng Diyos, doon mo makikita, no? Makakatayo ka, makaaasa ka. Yan, Yes. sabi doon, no? On His unchanging character. Sa mga tao, alam mo, huwag kang umasa, paasa ka nga minsan, mga tao paasa sa mga pangako. No? Maraming mga tao po ang paasa at umaasa sa mga pangako. Sabi ko nga, ang pangako na papako sa tao, pero sabi ko nga po, you stand on the unchanging character of Yes, God. Ano po? amen. So, anong pangako ng Diyos? Yan, tanong ko sa iyo, kapatid, anong pangako ng Diyos ang kailangan mong balikan ngayon, no? At alin sa kanyang salita ang magpapatatag sa iyo sa panahong ito. So, remember God's promises. That's number one na pwede po naming maibigay na prinsipyo sa inyo po, no, ni Beth, at yan po ay batay na rin sa aming mga personal experiences kung kami po ay dumaraan sa iba't ibang mga stages ng bagyo ng buhay. So remember God's promises. Kung ang bagyo mo ay signal number 1,
signal number 2, 3, or 4, or 5, anumang signal yan, ay katapat niyan ang pangako ng Panginoon. Yes. Okay, number 2, number 2, sa gitna ng bagyo, paano ka manatiling matatag? Choose to pray even when it Yes. hurts, no? Yan po Yeah. ang napakaganda, no? Choose to pray even when it hurts. Manatili ka sa pananalangin kahit ikaw ay nasasaktan, kahit ikaw ay nagdadanas ng mga, sabi nga natin, ay epekto ng mga bagyo sa buhay natin. Kahit masakit, no? Kahit masakit, hindi mo maintindihan, piliin mong lumapit pa rin sa Diyos. Yes. Sa panalangin ay hindi lang para sa masasayang panahon, yan, kundi lalo na sa mga oras ng paghihirap. Yan. So, Yeah. ibig sabihin, ang ating prayer in season and out of season. So, ang panalangin po ay hindi laging madali. Pero ito ang unang hakbang sa kagalingan, no? Minsan ang pinakatotoo mong dasal ay yung may luha, hindi salita. Pero iyon po ang pinaka tinatanggap ng Diyos. Sa panalangin, hindi mo kailangang itago ang sakit o damdamin Yes. na naranasan mo. Doon mo ito ilalapit, maging, sabi ko nga, maging honest tayo sa Diyos, Hindi ka huhusgahan ng Diyos, alam mo ba 'yon? Na kahit umiiyak ka o mahina ka o nakakaramdam ka ng sakit at hapdi sa anumang antas ng bagyo, hindi ka huhusgahan ng Diyos, Gusto niya lang na marinig ang puso mo, Yes. So kapag nasasaktan ka, alam mo, ang panalangin ang daan para manatiling malambot ang puso mo, di ba? Kasi kung hindi ka magpi-pray, pwedeng alam niyo, tumigas ang puso mo sa pait o galit, po. Meron lang po akong isisingit. Sige, share dear, sige, lang. okay. Minsan po kasi sa panalangin, may mga panalangin po kasi na hindi masambit ng mga labi natin eh. Hindi masambit ng mga salita. Pero nababasa ng ating Panginoon yung panalangin ng puso natin. Kaya nga nabanggit ni Pastor Edric, yung hindi natin masambit ng ating salita, yung mga bawat pagpatak ng ating luha at nanggagaling sa puso natin, yun yung nababasa at binabasa ng ating Panginoon. Yan. Kasi na-experience ko rin yan. Yung bang isa, wala ka na masabi, Lord, wala na ako masabi eh. Pero huminto ka na sa pagsasalita, pero yung puso mo pala, nagtutuloy-tuloy, patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, pati yung pagpatak ng luha mo. So yun yung loud na nababasa at napapakinggan ng ating Panginoon. No? So napakabuti ng Lord. Amen. Yan, thank you, dear. Okay, so at isa pa, alam niyo ba na mas lumalalim ang iyong pananampalataya? Yes. Sa panahong umiiyak ka, pa rin, pero nagdadasal ka pa rin. Yan, Yes. Doon mo matututunang pagkatiwalaan ang Diyos kahit na hindi mo pa nakikita ang sagot. Yan, yun po ang pananampalataya. Yan ang magandang makita sa atin, Nakikita ng Diyos yan, yung bawat patak ng yung luha, bawat damdamin, hindi ka man magsalita, pero yung nakikita niya ang lalim ng iyong puso. So pagkatiwalaan mo, sabi ko nga po, ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Yes, Okay, so panghuli, ang panalangin sa gitna ng sakit ay tanda ng tunay na relasyon sa Diyos. Hindi lang dahil may kailangan ka, mananalangin ka, tama? May mga tao magpipray lang kapag may gusto, may hinirequest sa Panginoon, pero kailangan kahit gawin mong lifestyle ang prayer mo sa anumang sitwasyon na maaaring nandoon ka. Tsaka yung prayer po kasi natin sa Panginoon, hindi kailangan yung formal prayer. Hindi sa akin po ito, sa karanasan ko po kahit na anong ginagawa mo po, pwede mong kausapin ng Lord, pwede mo siyang, yung sa pamagitan ng pagsasalita mo, nagpe-pray ka na po nun eh. Hindi kailangan yung nakaluhod ka, hindi kailangan na yung bang talagang formal, hindi ang Lord very po siya, at tawag ito ay comfortable God. Gusto niyang maging komportable ka sa Kanya,
sa pakikipag-usap. Gusto nga ni Lord, 'di ba? Yung palagi mo siyang kinakausap eh. Yan, no? Yan ang sinasabi nating intimate. Yeah, intimate, no? Natatandaan ko po nung nakadestino po kami ni Pastor Diyan sa may Santa Cruz, malaking church. Sabi nung bunso namin, kasi yung nakikita niya po yung mouth ko, nagbumubukas po eh. Sabi nung bunso namin, nanay, sino yung kausap mo? Sabi ko, si Jesus, anak. Ganun, no? So, lahat ng pagkakataon, every moment, no, pwede nating kausapin si Lord. Yan yung our prayer to the Lord. Pero alam mo dear, no? May mga panahon sa buhay na sobrang sakit, di ba? Yes. Parang feeling mo ayaw mo na mag-pray. No? Minsan may ganong situation dahil sa sobrang tindi ng sakit o bagyo ng buhay. Yun, parang napipilayan ka na, no? Parang it seems like wala ka ng panahon, walang salita na parang ayaw mo na mag-pray. Wala kang lakas, no, na magsalita. Wala kang gana na mag-worship at parang ang layo ng Diyos sa palagay mo. Pero alam nyo, mga kaibigan, friends, brothers and sisters in Christ, sa mga panahong iyon, yan ang pinaka-oras na kailangan mo lumapit sa Kanya. Yun, sabi nga natin, kung saan ka mas lalong lowest moment ng buhay mo, bagyo ng buhay mo, lalo na pag signal number 5 ka na, talagang yan ang oras na kailangan mong lumapit, mas higit na lumapit sa Kanya. Kaya po ang panalangin po hindi laging maganda ang pagkakasabi, minsan iyak lang, yan, sabi nga libet ka, minsan bulong lang. Pero tandaan po natin, no, hindi sukat ng kagalingan mo sa panalangin ang mahalaga, no, kundi ang pusong lumalapit. Okay? Yes, kahit masakit, kahit gulong-gulong ka, piliin mong lumapit pa rin dahil minsan hindi agad nawawala ang sakit, di ba? Pero sa bawat paglapit mo sa Diyos, yan, no, sa bawat paglapit mo sa Diyos, kaibigan, may kapayapaang unti-unting dumarating. Amen. May mga bagay ba sa puso mo ngayon na pinipigilan mong lumapit sa Diyos dahil sobrang sakit? Yan yung tanong natin, Anong panalangin ang kailangan mong bitawan ngayon kahit may luha at bighati sa puso mo? So, yan po, ang pangalawa, choose to pray even when it hurts. Okay ka naman din, it's your turn. Amen. Three principle. So, parang lumalalim yung ating pag-uusap. Sige, inom muna ako. Sige, naman. So, then third points, no? Worship while you wait. Yan, ang sarap nito, worship while you wait. Sabi po sa Lamentation chapter 3 verse 25, New International Version, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Amen. No? So, yung paghihintay po ay isa sa pinakamahirap na gawin. Pero alam niyo po ba, ang isa sa in-impress po ng Lord sa akin, waiting is also a ministry po no? At talaga po napakahirap po mag-antay. Pero hirap. Ito po, 8 years. Yan, ibang kwento po yan. Waiting for 8 years. So, lalo na po kung hindi mo alam kung kailan darating yung sagot po ng ating Panginoon. No? Yung isa, ang tagal-tagal, Lord. Meron nga po isang magulang, ang tagal-tagal niya pinagpe-pray yung anak niya. Lord, 10 years na. Tapos, Lord, 12, 15, 20 years. Doon po sinagot ng Lord yung panalangin po ng isang ina. No? Praise God. So, pero sa halip po na punuin mo po o punuin natin ang paghihintay ng stress o reklamo. No? Lord, ang tagal-tagal naman. Bakit ganito? Tagal-tagal ko na nagpe-pray sa iyo, Lord. Bakit hanggang ngayon hindi ko makita, hindi ko maramdaman? Parang wala. Parang hindi mo ako naririnig, Lord No? Nakaka-relate po ba kayo doon? No? So, instead na tayo po ay may stress o magreklamo sa Panginoon, ay punuin po natin ito ng pagsamba. Amen. Yung ating paghihintay, punuin natin ng worship. No, it's a time for us to worship the Lord while waiting. Amen. May kanta nun Gustong-gusto ko yung kanta na yun Na while you are waiting,
you worship and you serve God. Amen. No? So worship reminds us who God is. Kahit hindi mo pa nakikita ang result, worship shifts your focus from the problem to the promise keeper. Amen. Ang ganda, no? So Amen. instead na Yes. ang focus mo palagi problema, why not na i-focus mo sa promise keeper, sa Lord Jesus Christ. Amen. So habang naghihintay po tayo, magpuri po tayo sa Panginoon. Yeah. Let us praise and worship the Lord. Kahit hindi mo pa alam ang details, alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga ng kilala mo ang Panginoong Yesus eh. Kilala mo dapat ang Panginoong Yesus. Napaka-importante, napakahalaga po nun sa ating Christian walk, sa ating faith journey. Okay? So, sa panahon po ng paghihintay natin ngayon, pinipili mo bang magreklamo o sumamba? Siyempre, pipiliin po natin yung pagsamba. Paano mo mapapakita ang tiwala mo sa Diyos kahit wala pang sagot? Habang naghihintay po tayo ng sagot sa Panginoon, piliin po natin magpuri kaysa mag-complain. No? Ang pagsamba po ay tanda ng tiwala. No? Na Lord, nag-worship ka, Lord. While worshiping, O God, I will keep on trusting on you. Ganun po eh. Na kahit wala pang sagot, naniniwala po tayo na tapat ang Diyos. God is so faithful. Marunong mag-keep ng promise ang Lord. Kaya nga po promise keeper siya. Right. Napaka-faithful ng Lord sa bawat po sa atin. So worship while you wait. Amen. Now, at isa pa, no? Pang-apat na pala, no? Okay. Stay connected to your faith community. Yan. So ano po ibig sabihin nito? Sabi po sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25 sa New Living Translation, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together. Amen. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Amen. No? So kapag may pinagdadaanan po tayo, ang natural tendency po kasi natin, lumayo eh. Diba? Hindi mo na magsisimba, hindi mo na makikipag-fellowship, hindi mo na ako attend ng OSG ko, hindi mo na ako attend ng care group ko, no? Gusto kong maging alone muna. May mga narinig po akong ganyan, I want to be alone with the Lord. I want to be alone with God. I want to isolate myself po muna. So, wala namang masama, kaya lang hanggang kailan, no? Mahirap po kasi yung pinipili nating lumayo sa Panginoon. Mahirap yung pinipili nating mag-isa tayo. Sabi nga po ay pero hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay ng hiwalay po sa Kanya. No? Kaya nga God has a purpose bakit kinreate niya po tayo. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng fellowship ng isa't isa, di ba tayo? Kailangan natin ng yung community of faith. Kabanding. Yes, kabanding. Kakiskisan. Yun, yung palagi sinasabi ni Pastor, kakiskisan ng Pananampalataya. pananampalataya. Kala ko ng siko. Kasi kakiskisan ng pananampalataya. Tama po yun, no? Totoo po yun. Ang faith community mo po, faith community natin, ano po ba yan? Yung ating pong church, yung ating small group, yung ating mga family. Number 1 po, family. Yung ating mga online study group, mga care group. Yan po, no? Mga accountability friends, no? Dapat meron po tayo yan. Mga instrument po ng Lord yan para tayo po ipalakasin, di ba? Pinagpe-pray po tayo, ini-encourage tayo, at pinupush tayo eh. Hindi sis, kaya mo yan. Nandito kami. Susuportahan ka namin. We will pray for you. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan because you have the Lord. Yan, amen. So, ang pag-iisa po kasi ay nagpapahina ng pananampalataya. Amen? Totoo po yan. No? Pero, ang connection po, kapag tayo po nakakonect sa community of faith at tayo po ay naka-align sa Lord, no? Ito po ay nagpapalakas po. Amen. No? So, hindi mo kailangan maging perfect para
magpakita. Hindi mo kailangan na maging okay ka para magpakita ka. Saka na lang ako mag-church. Pag okay na ako, saka na ako attend ng OSG ko pagka medyo nasa mood na ako. Hindi po kailangan yung ganon. Hindi mo rin po kailangan na yung ayos, no? Kailangan maging maayos sa lahat para sumama ka, para sumamba ka. Just show up. Gustong-gusto ko po itong statement na to, just show up. Mag-show up ka lang sa Lord, no? The Lord will give you His spotlight. Bibigyan ng Lord sa iyo yan. Lord, alam mo na I'm weak today. May bagyo ko sa buhay ko, Panginoon. But still, Lord, I'm showing up myself to you. Amen. No? So, be real. Magpakatotoo po tayo sa Panginoon. No? Alam naman ng Lord, kung nagpe-pretend tayo, alam ng Lord yun eh. No? Let others walk with you. Huwag nating hayaan mag-isa lang tayong lalakad. Kaya napakalaga din nung meron kang destiny prayer partner. Helper. Yung destiny prayer connection. Napakahalaga po nun talaga. Connected ka ba sa iyong spiritual family? Dapat meron. Or may mga panahon bang pinili mong lumayo habang nahihirapan ka? Hindi ang lakas mo ang susi. Parang yung sinasabi mo din, yan eh. Yung sinabing kakiskisan, parang yan. Kung baka sa mahilig tayong kumain barbecue, di ba? Siyempre, yung barbecue, saan ba niluluto yan? Sa charcoal sa uling. Hindi ka makapagluluto ng isang pirasong charcoal sa barbecue. Uling lang. No? So, kailangan mo na maraming set of uling or charcoal. At pag nagsama-sama yung init, yung baga ng uling, yung charcoal, di ba? So yung tendency nun, malakas yung apoy, yung init niya. No, yung dinadala. So parang ganoon yung sinasabi mo, yes, no? Let others walk with you para yes. Nagpapalakas, nagpapasigla, nagpapainit, yes. Totoo po bigay yan. ng inspirasyon. So, lalo na sa panahon, sabi ko nga na may mapag-usap. Okay, sige. Opo. Katulad po nung sa isa sa OSG ko, sabi niya, Beth, hindi ako nakakaiyak sa family ko eh. Dito lang sa OSG natin nakakaiyak ako. Hindi ako nakakapag-open up sa family ko. Dito ako nakakapaglabas ng yung damdamin ko. Dito ako nakakaiyak. No? Praise God, no? So, yun po napakahalaga po nun. Sabi ko nga po kanina, hindi ang lakas mo ang susi, kundi kung kanino ka nakakapit. So, kanino po ba tayo nakakapit? Kanino po ba tayo nakaangkla, nakahawak? It is sa Lord Jesus Christ po. Di ba? Sa Abba Father, sa Lord Jesus, at sa God the Holy Spirit. Amen. Lalo nga ngayon, sabi ko nga dahil maraming bagyo na dumarating sa buhay natin. So lalo ngayon, no, kung ano man yung mga bagyong maaring dumating at darating pa, this is a good thing na pinag-usapan natin, preparation. Yes, no? amen. Hindi lang ngayon, kundi, alam mo, pag dumating pa yung iba't ibang mga bagyo sa buhay natin, ay alam mo na kung ano ang gagawin mo at ready ka na, prepared ka na. Okay, sige, tuloy mo na din. Minsan parang, Lord, ito na naman yung bagyo. Ay, hindi. Kasama pala kita. Ganun. Diba? So, may layunin ang lahat po ng bagyo. Alam po natin yan. May purpose po siya. Hindi sinayang po ng ating Panginoon ang kahit isang luha mo yan. Amen. Yan yung sinasabi ko kanina na sa bawat pagluha natin, alam niyo po nasa Bible yan eh, yung bawat patak ng luha po natin, kinokolekta po pala ng Panginoon yan sa isang bote. No? Sa bawat patak, yan po yung ministry of ano po yan eh, yung tears, no? Na yung bang talagang umiiyak ka. Alam ng Lord eh, yung pag-iyak mo talaga is genuine, galing talaga sa puso. Kinokolekta po pala ng Panginoon yan, no? At mahalaga sa Kanya. Hindi niya sinasayang yung bawat pagpatak ng luha mo po sa Kanya. Every time na lumalapit po tayo sa Kanya, every time na minsan, yung sabi ko kanina, wala nang words eh. Luha na lang, Lord. Luha na lang, Panginoon. No? So, ginagamit po ng ating Panginoon yung bagyo para palalimin po ang ugat ng ating pananampalataya, to deepen our faith, to deepen our spiritual faith sa Lord. No? Sabi po sa Romans 5 verses 3 to 4, suffering produces perseverance, character, and hope. Amen. Minsan tinatanong natin,
bakit po kailangan pagdaanan ang mga bagyo sa aking buhay, sa family ko, sa ministry ko? Nasa Panginoon naman na ako, no? Pero ayon sa Romans 5 verses 3 to 4, yung binasa ko po kanina, may layunin po kasi ang bawat sakit at pagsubok. Hindi nasasayang ang luha po natin. Yung bawat pagpatak ng luha mula sa ating mga mata sa Panginoon. Sa ibang tao, paiyak-iyak ka pa dyan. Pero sa Lord, hindi. Lahat ng sa atin, talagang pinapahalagan po ng Panginoon yan. No? Kaya sabi ko, Lord, buti na lang. Diyos ka, buti na lang, Lord. No? So, praise God. So, kapag ikaw ay nasasaktan, kapag tayo po ay nasasaktan, natututo tayong magtiyaga. Amen. Kapag natututo kang magtiyaga, May nilaga. may nilaga. Sarap po nun. Unti-unti kang binubuo ng ating Panginoon mula sa loob. Yung inside. So, sa loob tayo binabago ng Lord eh. Sa loob niya tayo yung spiritual surgery. Yan. No? Doon po tayo. Pinalalalim ang character mo, diba? Yung godly character. Yun yung pinapalalim ng Lord sa atin eh. Yung character na talagang pleasing and yung sinasabing glory to greater glory. No? Yun, ganun po tayo hinuhubog ng Panginoon. At dahil po dito, natututunan nating umasa, hindi po sa sitwasyon, kundi sa Diyos na super faithful talaga sa atin. Very faithful, no? Talagang napakatapat ng Diyos po sa atin. Ang paghihirap po ay hindi katapusan. Amen. Ito po ay process. Talagang dadaanan po natin ito. Walang tao na hindi dumaan po eh. Lahat po tayo dadaan. At ito pong process na to ay paghubog po sa atin. So, anong pinagdadaanan mo ngayon na bagyo ng buhay na maaring ginagamit ng Lord na palakasin ng iyong pananampalataya at pagkatao? Yan, no? So, may layunin ng bawat paghihirap. No? Hindi po aksidente yung pain. No? Hindi ito coincidence. Okay? Ginagamit po ito ng Lord para palalimin ang ating pananampalataya, para palalimin po yung ating ugnayan sa Kanya, para mas lalo po natin siyang makilala ng lubusan, makilala natin yung Kanyang puso. Amen. Ang pagtitiis po ay bunga ng pananampalataya. Amen. No? At daan tungo sa matibay na pagkatao. Amen. Kaya wag po nating talagang tinuturuan tayo ng Panginoon po eh. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy kahit mahirap, hinuhubog ka ng Diyos mula sa loob. Kaya i-allow lang po natin no, yung mga pagtitiis na yan kasi huhubugin tayo ng Panginoon dyan. Para pag dumating yung panahon, parang pinagdaanan ko na to, naku, kayang-kaya ko na to dahil kasama ko ang Lord. Diba? Yung iba natataranta pero ikaw, count ka na. Kasi chillax ka na eh. Kasi pinagdaanan mo na yun eh. Ang kagandahan po noon, hindi tayo iniiwan ng Lord. Amen. Kaya pala si Jesus, nakita mo yung, kaya sabi chillax lang. Si Jesus nung nasa gitna ng bagyo, yung mga disciple talagang takot. Siyempre, normal sa kanila. Pero si Jesus, chillax lang, tulog lang. Yes, amen. Anong implication nun? Si Jesus, alam niya na ang tao matatakot, ang tao na nalilito, na ano yung tawag mo, na buwendang ang buhay. Nawiwindang kapag may mga bagyo. Ang magandang illustration yon, sabi ko ba, bakit pa si Jesus natutulog? No? Parang napaka-weird naman, di ba? Sa gitna ng bagyo at unos, mga disciple, windang na nga sila doon sa bagyo, no? Pero si Jesus still in the middle of composure, still chillax. You know why?
Because He's Jesus, because He is the Prince of Peace, and sabihin ng mga pilosopo, kasi si Jesus siya eh. Diyos siya eh. Diba? Pero ang nakita ko dun, dear, just like Jesus, Mm-mm. we can assure in the midst of the storm, in the midst of uncertainties ng buhay, we can chillax. Yeah. In the Chillax presence lang. of God. Yun Chillax yun. Kasi lang, alam amen. mo, merong Jesus na nandoon Amen. Amen. sa gitna ng bagyo. So yan, sige, tuloy mo din. Mm-mm. Segue lang ako doon. Yan. So, hindi po instant ang hope, sabi po. Process po iyan na nagsisimula sa suffering. Pagka may suffering at napagtagumpayan po natin ito kasama ng Panginoon, ang sarap, di po ba? Ang sarap eh. Ang tunay na pag-asa po ay pinanday sa apoy ng Wow. pagsubok lalim. Pinanday Yun, pinanday. sa apoy ng pagsubok, hindi po sa comfort zone. Totoo po yan. Hindi ka po huhubugin sa comfort zone eh. Sa apoy ng kapagsubukan ka po talaga huhubugin ng Panginoon. Doon ka talaga minamature. Doon ka talaga ang Dinadaan. Oh, yes. Pinapadaan ka sa mga ganun para doon ka lalo kang magmamature tumibay. talaga. Doon ka patatatagin ng Panginoon. Amen, no? So, ang mga pagsubok po ay hindi sumisira sa iyo. Yeah, right. No? Hindi po yung ibang mga karanasan na nasisira sila, nalalayo sa Panginoon, no? Pero ito pong pagsubok na ito kapag kasama po ang ating Panginoon at nakaangkla po tayo sa Kanya, binubuo niya po tayo. Mga broken pieces po yan eh. May mga pagkakataon po kasi nahayaan lang natin si Lord na, alam niyo po yung Lord, basagin niyo po yung hindi po makakabuti sa akin. Yun, prayer ko po yun eh. Lord, yung mga broken pieces sa buhay ko, buuin niyo pong muli in accordance to your will and purpose. Kaya kapag kayo mga broken pieces po natin, binuo na ulit ng Lord, wow, ang ganda. Mas lalo pa siyang maganda before. Amen? Yeah. At habang lumalaban po tayo, mas lumilinaw kung sino ka at sino ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya minsan, masasabi natin, kaya pala ako dinaan ng Lord, kaya pala hinayaan niya akong dumaan sa gantong pagsubok. Kasi, meron palang darating na magandang result. O maharap pala ako sa malaking pagsubok pa na ngayon pa lang pinatatag na niya ako. So yan. Okay. So kahit po mahirap, may dulo ang lahat ng ito. So may finish line po. Dulo ay hope. Pag-asa. Amen. Hallelujah. Parang sa ano po yan eh. O, di ba? Doon sa mga athletes may na yung dulo, may result naman. yung sa mga runners, di ba? Hindi lang sila takbo ng takbo. Hindi lang takbo po. Tumatakbo sila kasi andun yung prize waiting for them. Ganun po tayo, no? Tumatakbo tayo, dumadaan tayo sa mga pagsubok kasi alam natin, doon sa dulong yon ang reward natin ay ang Lord Jesus Christ. Amen. Yes, our hope is the Lord Ultimate Jesus reward. Christ. Yes. So, kay Jesus Christ, ang mga luha po natin ngayon ay magbubunga ng tiwala, godly character, at pananampalatayang matibay na hindi matitibag. Amen. Okay. Amen. Yes. Inom ka muna ng tubig. Kaya pa. Kaya mo pa? Ako naman. Sige. So, salamat dear. Sinare po namin sa inyo yung at least 4 na prinsipyo, no? Yes. Sa kung paano tayo matatag sa gitna ng mga bagyo. So, tingnan naman ho natin, no? Pag-usapan naman natin, syempre, yung mga promises from God in the middle of life storm. Yan, tingnan natin po yung mga pangako ng Diyos about sa po sa atin, no? At tingnan natin na ito ang siyang panghawakan natin, okay, sa mga panahon. Hindi man ngayon na mayroon tayong mga iba't ibang mga bagyo, but in everyday ng buhay po natin. Okay, number 1, sulat mo to, no? Ano yung pangako ng Diyos para sa iyo? God is with you. Ayan, no? God is with you. Sa Isaiah 43 verse 2, sabi doon, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y sa iyo at sa mga ilog, hindi ka matatangay ng agos. So, ibig sabihin, pangako ng Diyos, hindi ka nag-iisa, di ba? Di ba? Hindi ka nag-iisa sa gitna ng problema, di ba? Kasama mo ang Diyos. Okay, that's number 1, God is with you. Number 2, no, God gives peace in the chaos. God gives peace in the chaos. John 14:27, sabi po,
ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Ibig sabihin, kahit magulo ang paligid, kahit kabila-kabila ang bagyo sa buhay mo, o di ba, may kapayapaang galing pa rin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Number 3, yung mga pangako ng Diyos sa atin, God will strengthen you. Ang Diyos ay palalakasin ka. Isaiah 41 verse 10, ang sabi dir, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo, palalakasin kita at tutulungan. So, ibig sabihin, pangako niya, kapag wala ka ng lakas, siya ang magpapalakas sa iyo. O, di ba? Amen? So, ang Diyos ang kalakasan natin. Di ba kanta ngayon, God is the strength of my heart. O, di ba? So, number 4, God can calm the storm or calm you in it. No? Alam naman po natin, ang mga storm ay hindi mananatili yan, no? For the meantime lang. So Mark 4:39-40 ang pangako sa atin, tumigil ang hangin at nagkaroon ng ganap na katahimikan. So ibig sabihin, ang Diyos ay may kapangyarihang payapain ng unos o payapain ng puso mo sa gitna ng anumang bagyo sa buhay mo. Amen? O yan, diba? Sarap ng mga pangako ng Panginoon. Number 5, marami ito, no? Number 5, God works all things for your good. Yan po, no? In Romans 8:28, sabi po, at alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga ibig sa Kanya. So, ibig sabihin, may layunin ang bagyo, yan, binanggit na po ni Beth kanina, hindi ito masasayang. Amen. Hallelujah. So, number 6 and last, no? Marami po ito, pero 6 lang po yung at least makita natin na panghawakan nating pangako ng Diyos sa gitna ng mga unos ng buhay natin. God's grace is enough. Yun, God's grace. Your grace is enough. Kanta yun, di ba? God's grace is enough, no? Yan po ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, no? Sabi, sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahayag sa kahinaan. So, ibig sabihin, kahit mahina ka, sapat ang biyaya niya para sa iyo. Amen? O, di ba? Kapag yung tapat ang Diyos, no? Pag binabaliktad mo yung tapat, anong kabaliktad ng tapat, dear? Tapat pa rin. Yun. Amen. So, mapanghahawakan natin na tapat at sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo sa anumang mga sitwasyon ng buhay ninyo. Okay, sige po, tayo na po ay magtatapos at hayaan po natin si Beth ang magbigay sa atin ng closing prayer at bibigay ko naman po yung benediction namin. Sige po, let us pray, and I want to share this prayer to you. So Lord Jesus, salamat po dahil kahit sa gitna ng bagyo, nandyan ka po sa amin. Kapag natatakot po kami, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Palakasin mo po ang loob namin at tulungan mo po kaming magtiwala kahit hindi pa namin makita ang liwanag. Ikaw ang aming angkla, ang anchor ng buhay namin. Ikaw ang aming kapayapaan, o dakilang Diyos. Salamat po dahil kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit hindi namin naiintindihan ang nangyayari, alam namin kasama ka namin sa bangka. Amen. Hallelujah. Ikaw ang aming kapayapaan. Kahit magulo ang paligid, ikaw ang aming lakas kapag kami ay nanghihina. At ikaw ang aming pag-asa kapag parang wala nang malinaw na landas. Tulungan mo kaming magtiwala sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At sa lahat ng ito, ay may layunin ayon sa kabutihan mo. Bigyan mo po kami ng panibagong pananampalataya, kapayapaan, hindi galing sa mundong ito, kundi sa iyo lamang. And Lord, I also declare in the name of Jesus, cover us with your mercy, O God. Let your mercy be our shield, O God. Cover us with your blood, O hallelujah, Father. Lord, put your hands over our heads, O God, and bless us indeed. Expand our territories, O God. Let your hands be over us always and keep us from harm, O Abba Father. And Lord Jesus, sa panahong ito na dumadaan po kami sa tunay na pagbagyo, Panginoon, ang pagtitiwala namin, Panginoon, sa iyo lamang. You are our refuge, O God, our safe refuge, our salvation, our strength, O God, in the midst of storm, Panginoon.
And Father God, in everything we do, O God, may we give you all the praises and glory that you deserve, O Abba Father. At Panginoon, maraming salamat po because you are giving us, Lord, what we need, Panginoon. Kaya Father God, we also pray for our kababayan, Panginoon, yung mga kapatid namin, Lord, na nakaranas po talaga ng pagkawala ng kanilang tahanan, ng kanilang kabuhayan, ng kanilang mga, even their pets, O God, yung kanilang mga properties, O God. Lord, we declare, O God, let there be reversal, Panginoon. Let there be reversal, O God. Lahat ng nawala sa kanila, Panginoon, Lord, alam namin, papalitan niyo po ito, dakilang Diyos. Locate their address, O God, in the name of Jesus. And bring them, Lord, hope. Bring them peace, O God, in the name of Jesus. And Lord, I pray that you will supply them, O God, with clean food and water. You will supply them, Lord, shelter, O God. Yung matutulugan na maayos, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kababayan namin, Lord God. At sa gitna ng pagbagyong ito, Panginoon, makita pa rin nila, Amang Banal, na ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na makapangyarihan, na hindi po mang-iiwan, hindi po tatalikod, Panginoon, sa mga ganitong panahon. Maraming salamat po, our Abba Father, Lord Jesus, and God the Holy Spirit. Seal us, Lord, with your most precious blood. The power of your resurrection, Lord, be upon each one of us, O God. Lord, lahat po na nakasama namin sa oras ito, Panginoon, let them experience, Lord, your abundance glory, abundance blessing, O God, upon their lives, O God. And feed them, O God, not just physical food, O God, but spiritual food, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. And we love you, God, the Holy Spirit. Lord, thank you. Dismiss us, O God, with your peace and with your love. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 Okay, sige po. At sabay-sabay po natin po na tanggapin ang pagpapala ng ating Diyos. So mga kapatid, mga kaibigan, ngayon, habang lumalakad tayo sa anumang bagyo o unos ng ating buhay, naway maranasan natin ang presensya ng Diyos na hindi kailanman lumilisan. Naway palakasin tayo ng kanyang kamay, patatagin ng kanyang salita at punuin ng kanyang kapayapaan ng ating puso. At kahit hindi mo pa makita ang liwanag sa dulo, ngayon, kapatid, naway maramdaman mong kasama mo palagi si Kristo. Yes, Hallelujah. Amen. Ang Diyos na kayang payapain ng hangin, ang puso mong naguguluhan, ang siyang magbibigay ng patuloy na kapayapaan ng ating Diyos. Pagpalain ka ng ating Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa ating buhay ngayon at magpakailan pa man. Amen. At amen. Amen. Praise God. Okay, hallelujah. Thank you so much. Marami pong salamat. Yan, muli Thank po, you, Lord. po. At salamat po. Thank you. Salamat po sa pagsama niya po sa bawat po sa amin, sa lahat po ng nakibahagi, nanood at manunood pa at makikinig. Shout out to all of you at huwag tayong bibitaw dito po sa ating mga gawaing ito sapagkat alam natin na one way or another ay makatulong po ito sa bawat sa atin. So again, ito po ang ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. Kung na-encourage ka sa episode na ito, kapatid, i-share mo rin ito sa kaibigan mong dumadaan din sa bagyo ng buhay. Amen. Hallelujah. Hanggang sa susunod, ito po ang inyo pong host, Pastor Edric. And Beth. Ang podcast na ito ay kung saan totoo ang usapan at buhay ng pananampalataya. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi natutulog ang Diyos. Shalom! Shalom everyone! God bless! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.